Okay, so next natin is sales entry. So, dito sa sales entry, dapat ilagay nyo yung order number. So, the reason why for order number is para maka-generate tayo ng receipt if kailangan nyo siya. Okay. So, ito, may mga sample na akong ginawa. So, let's do another example. So, it's up to you kung paanong order number ang gusto nyo, kung by numeric number or combination of letters and number. So, it's up to you. So, double click nyo lang para sa sales entry. So, dito sa customer, makakapag-add kayo ng list of customers dito sa customer tab. Okay. So, for example, may lawyer kayong customer. Ang name is Carlo. So, lalabas siya dito sa sales. Yan, Carlo. So, ang in-order ni Carlo is winter melon, 2. Then, if there are any discount, pag wala, 0. So, let's say may discount siyang 5. Then, dito sa type of order, nandito siya sa settings. Ito, sa sales. Type of order. So, kung meron pang iba dyan, kung may, for example, may Food Panda siguro, so, pwede nyo siya ditong ilagay sa type of order, Food Panda or Grab. So, pwede nyo siyang ilagay dyan. Then, select nyo lang, delivery. Then, mode of payment, cash. So, dito rin yan sa settings. Ano yun? Ito, si sales. MOP, mode of payment. Dyan nyo siya ilalagay. Okay, lakayan natin onte. Ayan, Paymaya. Then, as you notice, may highlighted cells na naman. So, may mga formula na to. So, this is the unit price, subtotal. So, 110 siya. And then, ito yung total amount. So, 105 since may discount siyang 5 pesos. Okay. So, ito yung unit cost. Then, total cost. Then, ito yung profit for this transaction. Okay. So, ang i-fill out nyo lang dito is itong white part. So, hindi nyo na kailangan i-fill out tong highlighted cells sa right side. Alright? So, let's proceed sa receipt. So, ganito yung design ng receipt. Simple lang. So, pwede nyo ilagay dito yung logo, business name, address nyo, contact number. If you have any social media accounts, pwede nyo rin ilagay dito. So, wala kayong kailangan i-edit dito except for order number. Wait, lagyan ko nga siya ng line. Yan. For the order number, kailangan nyo siyang ilagay. So, let's say, gusto nyo ma-generate yung receipt ni order number 4. So, dito, sa order number, lalagay nyo lang 4. So, ito yung receipt ni order number 4. So, ang rows na nilagay ko for items is up until 30. So, if hindi naman siya umabot ng 30, what you can do is highlight the rows and then hide. Okay. So, ganyan siya. Teka lang, nawala yung line. Dapat ata dito ko nilagay yung line. Wait. Lipat natin yung line. Para hindi mawala pag hinide. Pwede na siguro yan. So, hide natin to since one item lang naman siya. And, hide. So, ganyan. Itsura niya. So, para ma-print to, punta lang kayo sa file and then print. Or for shortcut, pwede rin Control P. Ayan. So, dito may setting siya sa right side. So, baguhin nyo lang yan. So, paper size, meron dyan. Then, portrait. So, kayo nang bahala kung ano yung paper size. I-select nyo na lang dyan. Then, you can print this out. Okay. So, hindi ko na masasample yung printed copy. Wala po kasi akong printer. So, let's go back.
So, ayan, may kita nyo yan dito sa sales. So, per order, merong naka-indicate dito kung ilang ingredients yung nagamit. Okay. So, dito sa black some tea, 200 siya. Kasi, 2 orders ata to. Yan, 2 orders siya. Okay. So, yung black some tea sa inventory is 1.5. So, check natin kung tama. So, ang pinaka-total ito is nasa dulo. So, yan. 1.5. Then, sa creamer, 550 ang sold. So, check natin kung tama. Creamer, 550 sold. So, tama naman siya. Okay. And then, dito sa wastage, input nyo dito yung mga items na under dito sa wastage. So, input nyo lang dyan. So, ito, black some tea, 1. So, I believe net weight pala dapat ang ilalagay dito. So, for example, 100. Yan. So, ito siya. So, ito yung total receive nyo. Bakit 25,000? Because ang net weight niya is 5,000 multiplied by 5. So, per piece or per pack siguro to, I'm not sure kung ano tsura nito, ng lagayan niya is 5,000 ml siya. So, bumili kayo ng 5, kaya naging 25,000 ml siya. Okay? So, check natin kung tama yung net weight on hand natin. So, 25,000 less 1.5 less 100. Okay. So, accurate naman siya. So, ito yung total cost received nyo na item. And then, ito yung average cost. Average cost niya per ml. So, this one is computed total cost divided by ito, receive net weight or per piece. So, ito siya. Ito yung average. Then, ito yung current value. So, current value is based on on-hand stocks nyo. So, ito na yung sinasabi ko kanina, yung sa low stock level. So, dito natin siya nilagay sa ingredients ata yun. Ito, tama. Dito. So, lalabas din siya dito sa inventory. So, once na bumaba siya dun sa level, mag-highlight siya ng red. Katulad dito, ng 22 ounce cup. Low stocks level na siya. Kaya siya nag-low stock is because, bakit nga ba siya nag-low stock? Piece 3. Bakit siya nag-low stock? Double check natin. So, ito yung filter pala natin kanina. Select all nyo lang. Then, okay. 22 cup. Okay. Kasi, wala tayong purchase. Pero, nag-input ata tayo sa sales, no? Wait. Scroll down. Scroll up ko lang. Yeah. Meron nga tayong record. So, gano'n na mangyayari pag out of stock yung item, magaganyan siya. So, lagyan natin siya ng stocks para mawala yan. So, ang level na nalagyan nyo dito is 200. So, dapat above 200 para mawala tong low stock warning niya. So, 16 22 ounce. So, kunyari, pwede rin namang no brand kung wala siyang brand. And supplier 2. So, 3. Discount. Alright. So, dapat ito mawawala na. So, ayan. Nawala na siya. Nawala na yung warning niya. Kasi, ang on-hand stocks niya na is, ano ba yan? Ito. 297. So, pag bumaba yan, maglo-low stock warning ulit yan ng red.
Okay. So, pag madami na kayong items, mahirap nang mag-scroll down. So, pwede nyo ulit tong i-filter. Teka, balik ko yung error kanina. So, ganito siya. Pag walang low stock, walang lalabas dito. Pag click nyo yung itong filter icon na 3 lines, wala. Pero pag meron, ganito magiging itsura niya. So, ayan, diba? Let's say, ang dami ng items. So, clear nyo lang, then check nyo lang yung low stocks. Then, lahat ng low stocks lalabas dyan. So, that means yun ang kailangan nyong stocks. Okay. So, pwede nyo tong gawing reference. Okay. So, select all lang para bumalik sa dati. Ayan. Okay. So, binalik ko lang yung purchase na 3 sa cups. 22 ounce cups. Okay. So, sa wastage, ganun lang din. Lagyan nyo lang yung reason dito sa notes. And then, we also have expenses. So, dito sa expenses, lagyan nyo lang dito yung mga expenses nyo, description, and then yung category. Dito naman sa category, dito siya sa settings ilalagay. So, expenses category. So, lagay nyo lang dyan. Alright. Expenses. Then, ayan, may graph na rin. Then, ito yung total expenses. So, let's say, gusto nyo lang makita yung expenses for, ito, yung input dito, January 20. So, ayan siya. Ito yung total expenses mo noong January 20. And, if you want na i-filter din by category, pwede rin. Let's say, gusto mo lang makita yung expenses mo for food on that day. Ayan siya. Right? So, para mabalik, select all. Then, select all mo rin itong date. Okay. So, next one is, ito, daily sales report.